Okay mga lods, basahin na po natin yung sinasabi dito ni Bato de la Rosa. Tahimik ang mga pinklawan at komunista sa expose ni Zaldico. Hindi naman, ako I identify, siguro most of my political ideology as left-leaning or kakamping, di ba? Now, ay nako, ang problema kasi dito sa ganito, pinopolarize kasi nila yung sides, okay? Pag hindi ka for Zaldico, ibig sabihin against ka kay Zaldico. Eh si Zaldico ngayon, parang from poster boy of magnanakaw sa gobyerno to poster boy ng DDS hero. Ganun nila fine-frame eh. So dapat, kung ano man yung sabihin ni Zaldico, dapat mong paniwalaan, hook, line, and sinker. Hindi dapat ganon. Kasi hindi naman ako naniniwala na yun lang yung involved. Ganon. Trillion yung ninakaw. Trillion actually yung ninakaw. Tapos itong mga tao lang na to ang involved. Parang, short-sighted siya. Now, ang gusto ni Bato kasi, mag-consolidate yung powers ng DDS at saka ng Pinklawan. Kasi mas malakas yun eh. Totoo lang kasi, nag-dwindle down na yung base ng DDS. Although masasabi ko, up to this day, malakas pa rin naman siya. Pero, I don't think it's enough to topple down a government. Gets nyo? Yun kasi yung kailangan eh. Yung talagang mala-edge sa people power eh. Like, for example, yung rally sa Luneta. Diba? Yung rally sa Luneta at saka rally sa EDSA. Mas madami pa rin yung mga tao na gusto ng peaceful rally at hindi nila gustong mag-aklas laban sa gobyerno. Kasi that is one of the things na kailangan mong kailangan mong steer, 'di ba? Kailangan mo ng something na magpupush ang mga tao na pumunta sa streets at lumaban laban sa gobyerno. And then, ang problema kasi, ang mga Pinklawan kasi, karamihan dyan kasi middle class. Okay? Sila yung may mga trabaho sila, di sila umaasa sa ayuda. Actually, sa tax money nga nila kinukuha yung ayuda eh. Diba? And yung mga komunista naman, these are the people na talagang equality ang laban. Kunyari, yung mga grupo na gusto nila ng equality sa gobyerno, sa trabaho, ganyan, di ba? Ang point dito, for you to convince these people, there must be compelling evidence. Yung kay Zaldico kasi, it seems so fabricated, okay? Medyo may pagka-fabrication siya. I'm not saying na totally mali siya, pero pag tinignan mo kasi yung detalye nito, at saka yung the fact na ayaw niyang humarap sa Senado. Ayaw niyang humarap sa any tribunal body na i-cross-examine siya. Parang ko-questionin mo talaga yung motive niya. Kasi dati pa naman siya pwedeng magsalita. Okay? Nung September 1, pwede siyang magsalita. Bakit ngayon lang na merong INC-led rally sa bukas? Diba? It doesn't make any fucking sense in my opinion. Now, strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno, okay? At the same time, prevent this downfall of government which they benefited from a lot. Sino ba yung mga yan? Sino ba itong mga tahimik na Pinklawan? Siguro yung mga senators. Pero, senators and congressmen na pink. Pero eto lang yung masasabi ko sa'yo, Bato. Okay. Huwag mong asahan na yung mga may trabaho sa Lunes sasama dyan sa rally na. Kasi unang-una, what will it accomplish? It will accomplish a new government kung talagang manalo sila dyan of Sara Duterte being the leader of that government. I don't think most people would want that now. Kasi nga, alam namin na yung Caracas kasi naaalala namin, we never forget what happened in 2022. Naalala niyo yun? We told you not to vote for Sara Duterte. We told you not to vote for Marcos. We told you not to vote for the senators and congressmen who are associated with the unity. But what did you do? You voted for them. Now, you are suffering the consequences of your actions. Kung nagkakainan kayo ngayon, that is your fault.
That is your problem. Do not pass it on to the other people that only wanted good governance. Oh. Ngaw hanggang bukas. Ay. Di ba ganun lang yun eh. And of course, ayan, tingnan mo. Next na yan sa dahig. Ayan. Guys, senator pa ba to? Bring it on, ICC. Go ahead. Ayan. Kinukulit na siya na kinukulit dito. Now, sabi niya dito, to Mr. Saldico, sinabi niya to noong October 3. Be a man. Harapin mo ang kaso mo, wag kang tumakbo. Ayun. Ngayon, okay lang sa kanya na tumakbo si Saldico. Ang point dito kasi, beneficial kasi na wala dito si Saldico and yung kanyang sinasabi will stand. The allegations are yun lang yung kailangan nila kasi. Kailangan lang nila ng allegations and people will talk. People will decide among themselves. Pero tandaan nyo, kaya tayo pumupunta sa korte or any, for that matter, any tribunal. Okay, wag na korte. Kunyari Congress, kunyari Senate, yung mga blue ribbon, yung mga committee hearings na yan in aid of legislation. They would scrutinize people like Zaldico kung aakyat siya doon. Kaya nga, Zoom meeting na lang sana eh. Mas maganda yun eh, para makita natin kung gaano katigas yung witness eh. Kasi like for example, si Bernardo. That's why I believe in Bernardo even more eh. Kasi umupo siya doon. He can be crossed by Marcoleta. Si Marcoleta ay isang abogado. I do not believe na hindi marunong mag-cross-examine si Marcoleta. Diba? I do not believe that. So, pwedeng-pwede niyang i-cross si Alcantara doon at any time. Diba? Or sino yun? Si Hernandez. Oh. Diba? Kasi mas kapinipaniwala yung testimony ng engineer kasi nasagot niya doon yung what, when, where, who. Diba? Yun yung kailangan mo eh. Ano yung nangyari? Kailan nangyari? Sino mga involved? At what, where, when, who. Oh. Ano yung ginawa? Oh. Pero kay Zaldico kasi, there's a lot of information na kulang. That's why kailangan niyang umuwi. Ngayon, nagbabackpedal sila. And then yung blame game na naman, sinisisi na naman sa kakamping. Why is it the kakamping's fault? Tandaan nyo, kayo ang naglukluk dyan sa mga tragis na yan. Hindi naman kami. We wanted good governance. We did not want a Marcos regime. We did not want this to happen to our country. And now that we are all facing the problems that you yourself created, you want us to help you clean it up? Why? Why do we owe you that? Kasi the only person that will benefit from toppling down this government, it's not the kakampings eh. Hindi naman yung kakamping eh. It's the Duterte who will be the ultimate beneficiary of what's going on in this country. And then you want us to kailangan nyo kami ngayon na pumunta sa streets at magsisigaw kasama kayo? Hindi na. Di ba malakas yung INC block na yan na milyon-milyon yung kaya nilang di sila na lang. Good luck. Pero for you to teka lang, seryoso muna tayo. Pero for you to ask the normal kakampings na may trabaho sa Lunes, kailangan mag-grind sa pang-araw-araw, you want them sila ang sisigaw ng linalaban nyo for what? What's the ultimate purpose of this? Remember, siguro kung nanonood kayo sa akin for the longest time, we have been covering this, yung mga DDS vloggers nila. Matagal na nilang kino-call out yung kakampings for not moving with them. Okay? Kasi kailangan nila yun eh. Kailangan nila ng someone to consolidate them even further. Kumbaga, kailangan nila ng additional strength. Ang problema lang kasi, if you are a normal kakamping, hindi mo talaga gusto yung Duterte politics. You don't even like the Marcos politics eh. Pero you tolerate one kasi sila yung nakaupo eh. Sila yung presidente eh. Sila yung nanalo eh. So you are actually a law-abiding citizen and you don't want to stir the pot, so to speak. Kasi this is not just stirring the pot, this is emptying the pot. Itatapon mo yung laman, papalitan mo ng bago, but it's the same pot. So what do we do to change it, di ba? We can change it kung gusto nyo, pero wag si Sara yung iupo nyo. O let Vico Soto sit there, or even Lenny. O, gusto nyo ba yon? Siyempre ayaw nyo yon, di ba? Ang gusto nyo,
yung constitutional successor yung umupo. Kasi nga, dun yung benefit sa inyo. So, wag kami ba to? Di ba? Strategize mo how to appear righteous and anti-corruption. The Kakamping has already did that. Nung 2022 pa, they were already righteous enough to not vote for a Duterte and Marcos. But what did you do? You force yourself into that. Ngayon na nakakanakawan issue, you want to uninstall the current government ngayon. Are you kidding? Tok mo? Literally. Yan lang naman po yun sa akin for today. Kaya mga love.